Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong ang paghuhusga ng Diyos sa mundo ay parating na. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, 20 hanggang 24 na kabanata. Ang tanda ng hubad na propeta. Sa ilalim ng utos ni Emperador Sargon ng Assyria, sinalakay ng Commander-in-Chief ng hukbong ng Assyria ang Filisteyong lungsod ng Asdod. 3 taon na ang nakaraan. Sinabi ng Panginoon kay Isaias na anak ni Amos na tanggalin ang kanyang sandalyas at ang damit na sako na suot niya. Sumunod siya at umikot na hubot-hubad at nakayapak. Nang mabihag ang Asdod, sinabi ng Panginoon, ang aking lingkod na si Isaias ay umiikot na hubad at walang sapin sa loob ng 3 taon. Ito ay tanda kung ano ang mangyayari sa Ehipto at Sudan. Hubad na dadalhin ng emperador ng Assyria ang mga bihag na binihag niya mula sa 2 bansang iyon. Bata at matanda, sila ay lalakad na walang sapin at hubad, na nakalantad ang kanilang mga pigi na nagdudulot ng kahihiyan sa Ehipto. Yaong mga nagtiwala sa Sudan at nagyabang tungkol sa Ehipto ay madidismaya, ang kanilang pag-asa ay mawawasak. Pagdating ng panahong iyon, sasabihin ng mga taong naninirahan sa baybayin ng Filistia, tingnan ninyo kung ano ang nangyari sa mga taong aming pinagkatiwalaan upang protektahan kami mula sa hari ng Assyria. Paano tayo makakaligtas? Isang pangitain ng pagbagsak ng Babilonya. Ito ay isang mensahe tungkol sa Babilonya. Tulad ng isang ipo-ipo na tumatawid sa disyerto, darating ang kapahamakan mula sa isang nakakatakot na lupain. Nakita ko ang isang pangitain ng malupit na mga kaganapan, isang pangitain ng pagkakanulo at pagkawasak. Hukbo ng Elam sa lakay, hukbo ng Media, kubkubin ang mga lungsod. Wawakasan ng Diyos ang pagdurusa na dulot ng Babilonya. Ang aking nakita at narinig sa pangitain ay pumuno sa akin ng takot at kirot, sakit tulad ng sa isang babaeng nanganganak. Umiikot ang ulo ko at nanginginig ako sa takot. Inaasam-asam kong dumating ang gabi, ngunit wala itong naidulot sa akin, kundi sindak. Sa pangitain ay nakahanda ang isang piging. Nakalatag ang mga alpombra para upuan ng mga bisita. Kumakain at umiinom sila. Biglang tumunog ang utos, mga opisyal, ihanda ang inyong mga kalasag. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng Panginoon, pumunta kayo at magtalaga ng isang gwardya at sabihin sa kanya na iulat ang kanyang nakikita. Kung makakakita siya ng mga lalaking nakasakay sa kabayo ng dala-dalawa at mga lalaking nakasakay sa mga asno at mga kamelyo,
dapat niyang bantayan silang mabuti. Tumawag ang gwardya. Ginoo, araw at gabi akong nagbabantay sa aking poste. Biglang heto't parating na sila, mga lalaking nakasakay sa kabayo, dala-dalawa. Ang bantay ay nagbigay ng balita, bumagsak na ang Babilonya. Ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na kanilang sinamba ay nabasag sa lupa. Aking bayang Israel, ikaw ay giniik na parang trigo. Ngunit ngayon ay ipinahahayag ko sa iyo ang mabuting balita na aking narinig mula sa Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Isang mensahe tungkol sa Edom. Ito ay isang mensahe tungkol sa Edom. May tumatawag sa akin mula sa Edom. Tanod, gaano kabilis matatapos ang gabi? Sabihin mo sa akin kung hanggang kailan ito matatapos. Sumagot ako, darating ang umaga, ngunit darating muli ang gabi. Kung gusto mong magtanong muli, bumalik ka at magtanong. Isang mensahe tungkol sa Arabia. Ito ay isang mensahe tungkol sa Arabia. Mga tao ng Deban, kayo na ang mga karaban ay nagkakampo sa tigang na bansa ng Arabia. Bigyan ng tubig ang mga taong uhaw na lumalapit sa inyo. Kayong mga tao sa lupain ng Tema, bigyan ng pagkain ang mga lumikas. Ang mga tao ay tumakas upang makatakas mula sa mga tabak na handang pumatay sa kanila, mula sa mga busog na handang bumaril, mula sa lahat ng panganib ng digmaan. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng Panginoon, sa eksaktong 1 taon, ang kadakilaan ng mga tribo ng Kedar ay magwawakas. Ang mga mamamana ay ang pinakamatapang na lalaki ng Kedar. Ngunit kakaunti sa kanila ang matitira. Ako, ang Panginoong Diyos ng Israel, ang nagsalita. Isang mensahe tungkol sa Jerusalem. Ito ay isang mensahe tungkol sa lambak ng pangitain. Ano ang nangyayari? Bakit lahat ng mga tao sa lungsod ay nagdiriwang sa mga bubong ng mga bahay? Ang buong lungsod ay nagkakagulo, puno ng ingay at kaguluhan. Ang inyong mga tauhan na namatay sa digmaang ito ay hindi namatay sa pakikipaglaban. Lahat ng mga pinuno ninyo ay tumakas at nahuli bago pa sila nakapagpakawala ng isang palaso. Ngayon, iwan ninyo akong mag-isa na umiiyak ng may kapaitan para sa lahat ng aking mga tao na namatay. Huwag ninyo akong subukang aliwin. Ito ay panahon ng takot, pagkatalo at kaguluhan sa lambak ng pangitain. At ipinadala ito sa atin ng soberanong Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang mga pader ng ating lungsod ay nawasak at ang mga sigaw ng tulong ay umalingaw-ngaw sa mga burol. Dumating ang mga kawal mula sa lupain ng Elam na nakasakay sa kabayo, armado ng mga busog at palaso. Inihanda ng mga kawal mula sa lupain ng Kir ang kanilang mga kalasag. Ang matabang libis ng Huda ay may mga karo. Ang mga sundalong nakasakay sa kabayo ay nakatayo sa harap
ng mga pintuang daan ng Jerusalem. Ang lahat ng depensa ng Huda ay gumuho. Kapag nangyari iyon, ilabas ninyo ang mga armas mula sa arsenal. Natagpuan ninyo ang mga lugar kung saan kailangang ayusin ang mga pader ng Jerusalem. Ininspeksyon ninyo ang lahat ng mga bahay sa Jerusalem at giniba ang ilan sa mga iyon para kumuha ng mga bato para ayusin ang mga pader ng lungsod. Upang makapag-imbak, nagtayo kayo ng imbakan ng tubig sa loob ng lungsod para pigilan ang tubig na umaagos pababa mula sa lumang lawa. Ngunit hindi ninyo binigyang pansin ng Diyos na nagplano ng lahat ng ito noon pa man at na siyang naging sanhi nito para maganap. Tinatawag kayo noon ng soberanong Panginoong makapangyarihan sa lahat upang umiyak at magluksa, upang mag-ahit ng inyong mga ulo at magsuot ng sako. Sa halip, kayo ay nagtawanan at nagdiwang. Nagpatay kayo ng mga tupa at baka para kainin, at uminom kayo ng alak. Sabi ninyo, mabuti pang kumain at uminom tayo. Bukas, lahat tayo ay mamamatay. Ang soberanong Panginoong makapangyarihan sa lahat ay nagsalita sa akin at nagsabi, ang kanilang kasamaang ito ay hinding-hindi mapapatawad habang sila ay nabubuhay. Ako, ang soberanong Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang nagsalita. Isang babala kay Sebna. Sinabi sa akin ng Panginoong makapangyarihan sa lahat na pumunta kay Sebna, ang tagapamahala ng sambahayan ng hari, at sabihin sa kanya, sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mo na mag-ukit ng isang libingan para sa iyong sarili mula sa mabatong gilid ng burol? Maaaring mahalaga ka, ngunit kukunin at itatapon ka ng Panginoon. Dadamputin ka niya na parang bola at ihahagi sa mas malaking bansa. Mamamatay ka doon sa tabi ng mga karwaheng ipinagmamalaki mo. Isa kang kahihiyan sa sambahayan ng iyong amo. Aalisin ka ng Panginoon sa tungkulin at ibababa ka sa mataas mong posisyon. Sinabi ng Panginoon kay Sebna, kapag nangyari iyon, ipapatawag ko ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilkias. Isusuot ko sa kanya ang iyong opisyal na damit at sinturon at ibibigay ko sa kanya ang lahat ng autoridad na mayroon ka. Magiging parang ama siya sa mga taga-Jerusalem at Huda. Bibigyan ko siya ng ganap na autoridad sa ilalim ng hari, ang inapo ni David. Magkakaroon siya ng mga susi ng katungkulan. Kung ano ang kanyang binuksan, walang sino man ang makapagsasara. At kung ano ang kanyang isara, walang sino man ang makapagbubukas. Ilalagay ko siya ng matatag sa lugar na parang isang talasong, at siya ay magiging mapagkukunan ng karangalan sa kanyang buong pamilya. Ngunit lahat ng kanyang mga kamag-anak at mga umaasa sa kanya ay magiging pabigat sa kanya. Sila sa kanya ay tulad ng mga kaldero at mga mangkot na nakasabit sa isang talasok. Kapag nangyari iyon, ang talasok na inilagay ng matatag ay maluwag na mabubunot at babagsak.
At iyon ang magiging katapusan ng lahat ng nakabitin dito. Ang Panginoon ay nagsalita. Ang mensahe tungkol sa Phoenicia. Ito ay isang mensahe tungkol sa Tiro. Humagulgol kayo sa kalungkutan, kayong mga mandaragat sa karagatan. Ang inyong tahanan na daungan ng Tiro ay nawasak. Ang mga bahay nito at ang daungan nito ay nasira. Sa pagbabalik ng inyong mga barko mula sa Cyprus, nalaman ninyo ang balita. Managhoy kayong mga mangangalakal ng Sidon. Nagpadala kayo ng mga tao sa ibayong dagat upang bumili at magbenta ng butil na tumutubo sa Ehipto at makipagkalakalan sa lahat ng mga bansa. Lungsod ng Sidon, ikaw ay hiniya. Ang dagat at ang malaking kalaliman ng karagatan ay itinatakwil ka at sinabihan, wala akong naging anak, hindi ako nagpalaki ng mga anak na lalaki o babae. Maging ang mga Ehipsyo ay magugulat at madidismaya kapag nalaman nilang nawasak ang Tiro. Humagulgol kayo sa kalungkutan, kayong mga taga-Phoenicia. Subukang tumakas sa Espanya. Ito kaya ang masayang lungsod ng Tiro na matagal nang itinatag? Ito ba ang lungsod na nagpadala ng mga dayuhan sa ibayong tuyot na lupain upang magtatag ng mga kolonya? Sino ang nagplanong dalhin ang lahat ng ito sa Tiro, ang imperial na lungsod na ang mga prinsipe ng mga ngalakal ay ang pinaka-pinarangalan na mga tao sa lupa? Ang Panginoong makapangyarihan ang nagplano nito. Pinlano niya ito upang wakasan ang kanilang pagmamalaki sa kanilang ginawa at ipahiya ang kanilang mga pinarangalan na tao. Pumaroon at sakahin ang lupain, kayong mga tao na mga kolonya sa Espanya. Wala nang magpoprotekta sa inyo. Iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay sa dagat at ibinagsak ang mga kaharian. Nag-utos siya na wasakin ang mga sentro ng komersyo ng taga-Phoenicia. Lungsod ng Sidon, ang iyong kaligayahan ay natapos na, at ang iyong mga tao ay inapi. Kahit na tumakas sila sa Cyprus, hindi pa rin sila magiging ligtas. Ang mga taga-Babilonya, hindi ang mga Asyriano ang nagpabaya sa mga mababangis na hayop na salakayin at maminsala sa Tiro. Ang mga taga-Babilonya ang nagtayo ng mga tore ng pagkubkob, nagwasak ng mga kuta ng Tiro at iniwan ang lungsod na wasak. Humagulgol kayo sa kalungkutan, kayong mga mandaragat sa karagatan. Nawasak ang lungsod na inyong pinagkatiwalaan. Darating ang panahon na ang Tiro ay malilimutan sa loob ng 70 taon ang buhay ng isang hari. Kapag natapos na ang mga taong iyon, ang Tiro ay magiging tulad ng patotot sa awit. Kunin ang iyong alpa, lumibot ka sa bayan, ikaw na kaawa-awang nakalimutang patotot. Tugtugin at kantahin muli ang iyong mga kanta upang muling ibalik ang mga lalaki. Kapag natapos na ang 70 taon,
Ibabalik ng Panginoon ang Tiro sa dati niyang trabaho at uupa siya sa lahat ng kaharian sa mundo. Ang perang kinikita niya sa pakikipagkalakalan ay iaalay sa Panginoon. Hindi niya ito itatago, ngunit ang mga sumasamba sa Panginoon ay gagamitin ang kanyang pera upang bumili ng pagkain at damit na kailangan nila. Paparusahan ng Panginoon ang mundo. Wawasakin ng Panginoon ang mundo at iiwan itong tiwangwang. Pipilipitin niya ang ibabaw ng mundo at ikakalat ang mga tao dito. Ang bawat isa ay makakatagpo ng parehong kapalaran. Ang mga pari at mga tao, mga alipin at mga Panginoon, mga mamimili at mga nagbebenta, mga nagpapahiram at mga umuutang, mayaman at mahirap. Madudurog at mawawasak ang mundo. Ang Panginoon ay nagsalita at ito ay mangyayari. Ang lupa ay matutuyo at malalanta. Ang buong mundo ay hihina. Parehong mabubulok ang lupa at langit. Dinungisan ng mga tao ang mundo sa pamamagitan ng paglabag sa mga batas ng Diyos at sa paglabag sa tipan na ginawa niya upang magtagal, magpakailanman. Kaya't ang Diyos ay nagpahayag ng sumpa sa lupa. Binabayaran ng mga tao nito ang kanilang ginawa. Mas kakaunti ang nananatiling buhay. Ang mga ubas ay nalalanta at ang alak ay nagiging mahirap. Lahat ng dating masaya ay malungkot na at ang masayang musika ng kanilang mga alpa at tambol ay tumigil na. Wala nang masayang awit sa alak. Wala nang tumatangkilik sa lasa nito. Sa lungsod ang lahat ay nasa kaguluhan. At ang mga tao ay nagkukulong sa kanilang mga bahay para sa kaligtasan. Naghiyawan ang mga tao sa lansangan dahil wala ng alak. Ang kaligayahan ay nawala magpakailanman. Ito ay pinalayas sa lupain. Ang lungsod ay wasak at ang mga pintuan nito ay nasira. Ito ang mangyayari sa bawat bansa sa buong mundo. Ito ay magiging tulad ng katapusan ng pag-aani kapag ang mga olibo ay pinutol na sa bawat puno at ang mga huling ubas ay pinulot mula sa mga baging. Ang mga nabubuhay ay aawit sa tuwa. Ang mga nasa kanluran ay magsasabi kung gaano kadakila ang Panginoon at ang mga nasa silangan ay pupurihin siya. Ang mga taong naninirahan sa tabi ng dagat ay pupurihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Mula sa pinakamalayong bahagi ng mundo ay maririnig natin ang mga awit sa pagpupuri sa Israel, ang matuwid na bansa. Pero wala akong pag-asa. Nagsasayang ako. Ang mga taksil ay patuloy na nagtataksil at ang kanilang pagtataksil ay lalong lumalala. Makinig kayong lahat sa akin. May mga kilabot, mga hukay at bitag na naghihintay sa inyo. Ang sinumang magtangkang tumakas mula sa takot ay mahuhulog sa hukay, at sinumang makatakas mula sa hukay ay mahuhuli sa isang bitag. Bubuhos ang malakas na ulan mula sa langit,
at ang mga pundasyon ng lupa ay mayayanig. Ang lupa ay mabibiyak at madudurog at bubuka. Ang mundo mismo ay susuray-suray na parang lasing, uugoy na parang kubo sa bagyo. Ang mundo ay inilulugmok ng mga kasalanan nito. Ito ay babagsak at hindi na muling babangon. Darating ang panahon na parurusahan ng Panginoon ang mga kapangyarihang higit sa mga pinuno sa lupa. Pagsasama-samahin ng Diyos ang mga hari tulad ng mga bilanggo sa hukay. Sila ay ikukulong niya hanggang sa dumating ang panahon ng kanilang kaparusahan. Ang buwan ay magdidilim at ang araw ay hindi nasisikat, sapagkat ang Panginoong makapangyarihan sa lahat ay magiging hari. Siya ay mamamahala sa Jerusalem sa bundok ng Sion, at ang mga pinuno ng bayan ay makikita ang kanyang kaluwalhatian. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.